Maganda ang concert ng Going South. Kahit na alam ng management na suwid ang humahakot ng fanbase, pinagbigyan pa rin ng bawat miyembro. Maisang kanta doong si Austin ang kumanta. Malamig ang boses niya at maganda ang tonada. Meron ding isa doong nagpasikat ng pisizak ng alasanta ng pag-i-electric guitar. Meron din kay Adam sa drums. Pagkatapos ata ng performance ng tatlo, ay nagbago ang paningin ng mga tao sa kanila. Sayang, gusto ko panoorin yung performance nila. Sabi ko sabay tingin kay Wade sa salamin. Inaayos ko na naman ang buhok niya. Sumimangot siya bigla. Bakit? Napatingin ako ng diretso sa kanyang refleksyon sa salamin. Siyempre, curious din ako sa mga talento nila. Sabay hilig ko sa gilid. Naririnig ko yung kanta ni Austin doon sa room. Ang lamig talaga ng boses niya. Natahimik siya kaya bumaling ulit ako sa kanya. Nakita kong pula ang kanyang mukha hanggang tainga. Why are you blushing? Tanong ko. I'm not. Sigaw niyang galit. Oh, ba't ka galit riyan? Hindi rin ako galit. Mas galit niyang sinabi. Tumayo siyang bigla at uminom ng tubig. Napatingin tuloy ako sa mga PA at mga stylist doon na nagkipit balikat na lang sa pagsusungit ni Wade. Nagsiselos ka ba? Tanong ko sa kanya nang nilapitan ko. Hindi. Bakit ako magsisilos? Sumimangot pa siya lalo at nag-iwas ng tingin. Napangisi ako. Wade, performance mo na ang susunod. Sabi ng manager. Okay. Galit niya ang untag. Nilagpasan niya ako at pumunta siya malapit sa pintuan ng backstage. Bad trip si Wade. Patay. Anong mangyayari sa performance niya? Wade. Sinundan ko siya. Good luck. Thanks. Malamig niyang sinabi sa akin. Kinagat ko ang labi ko. Galingan mo ah. Bumaling siya sa akin. Lagi naman akong magaling ah. Nag-iwas ulit siya ng tingin. Galit ka ngayon. Baka maapektuhan ang performance mo. Sabi ko. Kasalanan mo yon. Bulong niya sa kawalan. Narinig ko ito ng konti pero di ako makapaniwalang sinabi niya ayon. Ang sabi mo? Wala. Kasalanan ko? Hindi. Masungit niyang sinabi. Napatingin ako sa busing staff. Medyo malayo na kami sa kanila kaya okay lang siguro. Anong gagawin ko para maging okay ulit ang pakiramdam mo? Nanlaki ang mga mata niya at para siyang batang di makapaniwala sa tanong ko. Naka-gray v-neck t-shirt siya ngayon at sumisili pa rin na ang tattoo niya. Huwag na, baka mabastid lang ako. Anya. Ha? Bakit naman? Ano bang gusto mo? Wala rin na. Sige na, bumalik ka na doon. Pakipot pa ang isang to. Gusto mo lang naman yatang mahalikan at natatakot kang mabastid ko kasi sabi kong dahan-dahan. Kaya ba talaga ng dahan-dahan nitong si Ribas? Gusto mo ng halik? Straightforward kong tanong. Uminit ang pisngi ko sa sarili kong tanong. Napaawang ang bibig niya pagkarinig niya sa tanong ko. Don't tempt me, Reyna. Dahan-dahan, di ba? Mababastid pa ako pag kumagat sa mga sinasabi mo. Is this a test? Tolero siya sa pagpapaulan sa akin ng tanong. Pero bago pa siya nakapagsalita muli,
ay hinalikan ko siya. Isang mabilis na halik lang. Hindi naman kasi pwedeng patagalin. Baka makita kami ng mga staff. Humalakak ako nang nakita ko ang pagkakagulat sa mukha niya. Tumakbo na lang ako palayo at kinawayan siya. Good luck, Wade. Ako yung humalik, pero ako rin yata yung nagkaroon ng butterfly sa stomach. Damo, Wade Ribas, nagpapakipot pa. Alam ko namang kagagawan ko ang lahat ng ito sa kanya, pero may mga panahon talagang pwedeng ipagpaliban mo na yon. Ako lang naman yata ang sumisira doon eh. Hindi pa nga nag-iisang araw, nasira ko na yung pagdadahan-dahan. Tumayo ulit ako doon sa kinatatayuan ko kanina. Nandoon na si Wade sa stage. Marahang humiyaw ang mga tao dahil masyadong sulim ang stage ngayon. Ang kantang ito ay para sa tanging babaeng minahal, mahal at mamahalin ko. Tuwing umuulan noon, siya lang ang naaalala ko. Hindi ko alam. Mukhang buong buhay ko, siya lang ang naaalala ko. Nalaglag ang pangako sa kanyang sinabi. Nakaupo lang siya sa isang upuan at nasa bisig niya ang gitara. Marahan niyang inistrom ang gitara. Umalingaw-ngaw ang pag-irit ng madla sa ginawa ni Wade. Tumindig ang mga balahibo ko sa boses niya. Napahawak ako sa magkabilang braso niya. Hindi lang talaga karisma yung panghakot niya sa fanbase, talagang may talento siya. Habang kinakanta niya ayon, ay naaalala ko yung nasa Alegria kami. Umuulan noon at nagmakaawa siya sa aking huwag ko siyang iwan. Ang tanging nasabi ko sa kanya ay nagkunwari lang akong mahal ko siya, na hindi ko naman talaga siya mahal, na pinaglaruan ko lang siya. Nakwits kaming dalawa. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Buong kanta niya ay nakapikit lang siya, para bang may inaalala din siya sa kantang ito. Ang laking pagkakamali talaga noon. Hindi ko kayang balikan ang bawat alaala. Hindi ko kayang isipin ang mga pinagdaanan ni Wade habang wala ako. Tuwing umuulan, o tuwing umuulan nga lang ba? Mahal ko siya noon. Lagi siyang nasa isip ko, pero hindi kasing tindi ng pagmamahal niya sa akin. Hey! Sabay akbay ng isang lalaki sa akin. Nagulat ako kung sino yung umakbay sa akin. Napatingala ako at nakita ko ang nakangising si Liam. Oy, Liam, bakit ka nandito? Tanong ko. Walay. Umalis ko rin kanina bago magsimula. Kaya imbis na masayang yung ticket, ay kinuha ko na lang. Ano? Oo nga pala. Ang low-carat na iyon ay manonood dapat ng concert, pero ibinigay niya kay Liam ang ticket. Saan siya nagpunta? Nagkibit balikat si Liam at tinitigan na ang mga mata ko. Umiiyak ka ba? Tanong niya gamit ang concern ng mga mata. Hinaplos ko ang mga mata ko. Di ah. Pagsisinungaling ko. Umiiyak ka eh. Nilapit niya ang mga mata niya sa mga mata ko. Hindi. Tinulak ko siya ng pabiro. Mas lalo siyang lumapit sa akin at hinalikan ang mga mata ko. Drama mo kasi. Anya, tinula ko siya. Ngayon, hindi na pabiro. Buong puwersa na. Pero tumawa si Liam sa pag-aakalang pabiro iyon. Liam! Ah!
Ito na yata ang pinaka nakakabinging sigaw ng mga tao sa buong concert ni Wade ngayong gabi. Imbis na pagalitan ko si Liam sa ginawa niya, ay napatingin ako sa stage. Kumakanta pa rin doon si Wade. Nakatingin siya sa akin at nakasimangot. Oh my gosh! He saw what happened? Pero hindi lang iyon. Sumisigaw at humihiyaw ang mga tao dahil nandoon sa likod niya si Sean. Wala siyang kaalam-alam na umakyat na pala ng stage ang magandang babaeng ito. May dala pa siyang flowers na mukhang ibibigay niya kay Wade. Mas lalong sumigaw ang mga tao. Malamig at galit naman ang ekspresyong ipinakita ni Wade. Wow! Sigaw din ni Liam sa kanila. Ayos tong si Wade ah. Ganda nitong si Sean. Anya. Namuo ang luha ko nang nakita kong halos manisay sa kilig ang mga tao. Masayang masaya sila, lalo na nang nilagay ni Sean ang mga palad niya sa mga mata ni Wade. Natigil si Wade sa pagkanta at nilingon si Sean. Seryoso ang mukha ni Wade pero halos masira na yung mga barkade dahil sa mga naghuhumirintadong fans. Hindi na maitsura ang buong Araneta sa sobrang kilig. Congratulations, Wade! Malambing na sinabi ni Sean kay Wade, sabay abot sa bulaklak na dala-dala. Hindi humupa ang nakakabinging sigawan ng mga fans. Kasabay pa ng sigawan nila ang pagtsachant ng Wade siya! Wade siya! Wade siya! Nanginig ang buong sistema ko. Ganito pala yung nararamdaman ng isang babaeng wala sa picture. Para sa lahat, si Sean ay para kay Wade at si Wade ay para kay Sean. Walang Rina sa picture. Wala ako. Hindi ako kilala. Thank you, sabi ni Wade kay Sean at ngumiti ng saglit. Bumaling siya sa mga naghuhumirintadong fans at kumaway. Thank you, Araneta! Sigaw niya. Pero habang sumisigaw siya, ay nagnakaw ng halik si Sean sa pisngi niya. Napaawang ang bibig ni Wade at pinagmasdan niya ng mabuti si Sean. Bumaling si Wade sa akin. Alam ko, kahit na puno na ang gilid ng mga mata ko ng luha, nakita ko pa rin ang diretsong tingin niya sa akin. Wow! Kinikilig si Wade! Sigaw ng mga fans. Tumulo ang luha ko at binigyan siya ng thumbs up. It's okay, Wade. Kung ganyan ang showbiz, kung dyan mo mapapaligaya ang fans mo, okay lang. Damn, okay lang. Rina, ba't ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Liam nang napansin ang paghikbi ko. Napuwing ako ng malaking halikabok. Sabi ko sabay puna sa mga mata ko. Naglakad ako palayo doon at sumunod si Liam. Rina! Kinabahan ako sa tono ng boses ni Liam. Naantig ka ba sa ginawa ni Sean para kay Wade? Sarap magmura sa tanong niya pero tumango na lang ako. Sabi na isa ka ring Wade siya. Humalakak siya at inakbayan ulit ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na talaga alam. Tumungangan na lang ako doon kasama si Liam na panay ang pagpapaulan sa akin ng mga tanong. Saan ka nag-lunch kanina? Sa McDo. Hi! Sana sinabi mo sa akin hindi ka kumain sa studio nila. Sana dinalhan na lang kita ng pagkain. Anya. Okay lang, Liam. Tapos na ang concert, diba? Yung mga gamit mo di mo ba kukunin? Tanong niya. Nabunutan ako ng tinik sa sinabi ni Liam. Ngayon ko lang naaalala na kailangan ko nga palang bumalik sa dressing room para kunin ang gamit.
Paniguradong nandoon na naman si Wade at si Sean. At hindi ko alam kung anong ekspresyon ang dapat kong ipakita pag magkasama silang dalawa. Plastikan? Malamang. Nanginig ang kamay ko pagkahawak ko ng doorknob sa dressing room. Unti-unti ko iyong binuksan. Nandoon nga ang mga paparazzi, si Wade, Sean, ang buong banda at ang mga managers. Pinapaulanan sila ng click ng kamera. Yumuko ako para hindi makunan. Sumulyap ako kay Wade na ngayon ay nasa akin na ang atensyon. Wade, tingin naman sa kamera dyan. Nag-iwas ako ng tingin kay Wade at seryosong dinampot ang bag at iilang gamit ko. Teka lang Rina, may after party pa. Oo nga naman Rina. Untag ni Zack. Sumama ka. Ngumisi si Zack. Oh, Rina Elizalde. Nabigla ako sa sinabi ni Sean. Napatingin ako sa kanya. Ang ganda ng kilay niya. Ang ganda ng kutis at ng buhok. Nakakapanlambot. Nakaka-insecure. Nakakapanliit. Oo. Ito ba yung sinasabi ni Mr. Manzano na designer mo, Wade? Tanong niya kay Wade. Oo, bakit? Sumimangot si Wade kay Sean. Nako, pwedeng pa-design. Pa-design ako ng gown para sa awards. Okay lang? Tanong niya. Napalunok ako. Sure, just contact me. Sabay bigay ko ng calling card. Wow! Sige. Gusto mo rin daw pumasok sa Fashion Week? Gusto mo tulungan kitang makapasok doon? Kaya ni Rina yun, Sean. Di na kailangan. Singit ni Wade. Oo nga, pero thanks. Ngumisi ako. Hindi. Talagang tutulungan kita. Magkakautang ng loob pa ata ako sa Sean na ito. Sasama ka ba sa after party nyo? Kasali ka na rin sa staff? Bakit parang uuwi ka na? Napalingon-lingon si Sean kay Wade at Zack. Kasi, marami pa akong Hindi. Actually, sabay kami. Ako na magdadala ng gamit mo, Rina. Sasasakyan kita sasama. Oy, galing pare. Sigaw ni Liam nang nakapasok din sa dressing room. Nakipag-high five siya kina Zack, Austin at Adam. Grabe, ang galing nyo. Sabay kuha niya sa bag ko. With glances Joe, kinuha niya rin ang bag ko. Kumunot ang noo ni Liam nang nakita ang mga kamay ni Wade sa bag ko. Uuwi ka na, di ba Rina? May after party pa kami, Liam. Galit na tono ni Wade. Napaubo ng bahagya si Adam at tinanong si Zack kung nasaan yung mga gamit niya. Sasama ka Rina? Napatingin ako sa nakakunot na noo ni Liam at galit sa mukha ni Wade. Pero bago pa ako makapili, ay hinablot na ni Wade ang bag ko. Walang tanong, talagang sasama siya.